Aray! 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 Kinagat ako ng langgam. Biglang sambit ni Dungkoy sa bayuko at ginamit niya ang paa ng manok upang kamutin din ang kanyang paa. Dahil sa biglaang pagyuko ni Dungkoy ay hindi siya natamaan ng tikbalang nang sinuntok siya nito. Dahil din sa sobrang lakas ng pagkakasuntok ng tikbalang sa kanya ay napasubsob ito sa lupa na mas lalong nagpainit sa kanyang ulo dahil napahiya ito sa kanyang ginawa. Tampalasan ka! Papatayin kita! Papatayin talaga kita! Galit na sambit ng tikbalang. Nang makita niyang mukha ng dalaga na ito, ay nakangiti na makita siya nitong napasubsob sa lupa. Maawa ka sa kanya, Tony. Alam mo naman na hindi tayo nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Bakit ka nagagalit sa kanya? Hindi naman niya kasalanan na manghuli ka dyan ng isda sa lupa na wala namang tubig. Biglang sigaw ng dalaga habang pinipigilan niya ang kanyang pagtawa. Dahil din sa sinabi ng dalaga ay mas lalong nagalit ang tikbalang. Nais na talaga niyang gutay-gutayin ang katawan ni Dungkoy. Kaya't sumigaw siya ng malakas sa tunog ng isang tunay na kabayo. Habang nakataas naman ang kanyang dalawang kamay na nakatiklop upang hambalusin ng malakas ang nakayukong si Dungkoy na nagpapanggap pa rin na wala siyang nakikita at naririnig. Ang ani, uy! Parang nakakaramdam man ako ng kilabot sa aking buong katawan. Ang ani, uy! Parang naipit man ako nito. Simi, kinakabahan na ako. Sambit din ni Dungkoy habang kinakamot niya ang kanyang paa gamit ang mga kuko ng manok na hawak-hawak pa rin niya. Patay ka ngayon, Sinto-Sinto. Ginalit mo ng gusto ang tikbalang. Wika naman ng manok sa kanyang isipan habang ito'y nakangiti. Dahil ang nasa isip niya kapag pinatay ng tikbalang si Dungkoy ay lilipad na siya papalayo. Babalikan din niya ang mag-asawang busaw dahil hindi siya nito tinulungan noong kinuha siya ni Dungkoy. Kaya lihim siyang nakangiti kung paano ito papatayin ng tikbalang. Hala, ano yun? Sambit muli ni Dungkoy habang mabilis siyang umalis sa kanyang kinalalagyan. Dahil sa sobrang bilis ng pagkilos ni Dungkoy sa kanyang kinalalagyan, ay hindi na naman siya tinamaan ng tikbalang. Bagkus ay napahiya na naman ito. Dahil ang kanyang dalawang kamao na pinagsama na nakatiklop ay diretso sa kanyang pribadong pag-aari na tila dalawang bato na bigla na lang nabasag nang walang dahilan. Ang ani, uy! Parang may narinig akong may naipit ba? Muling sambit ni Dungkoy habang nakadakma siya sa dibdib ng dalaga. Anong naipit? Nabasag na nga. Aray ko po. Ang sakit-sakit. Mahinang sambit ng tikbalang na tila naipit din ang kanyang boses habang nakadakma rin siya sa kanyang pribadong pag-aari. Teka, bakit ka naman nakahawak dyan, ha? Biglang sambit din ng dalaga ng magulat ito na nakahawak na si Dungkoy sa kanyang dibdib. Wow! Kakaibang paru-paro pala ito. Nakakabighani ang kanyang ganda. Tugon naman ni Dungkoy habang dahan-dahan niyang binubuka ang kanyang palad. Doon ay biglang lumabas ang paru-paro na may iba't ibang kulay habang lumilipad ito papalayo sa kanila na kumikinang. Kaya nagtataka na ang dalaga kung nakikita ba siya nito o hindi. Dahil sa tingin niya ay nagkataon lang ang lahat ng kanyang pinagagawa at wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanya. Dahil sa nabitawan ni Dungkoy ang pakpak ng manok nang hinuli niya ang paru-paro sa dibdib ng dalaga, ay bigla na naman itong nagpupumiglas para makawala sa kanyang pagkakahawak. Iyon din ang pagkakataon ng tikbalang para umatake dahil nakikita niyang nahihirapan ni si Dungkoy na hawakan ng manok dahil sa sobrang lakas din ito. Ito na ang katapusan mo. Tampalasang bata ka! Biglang sigaw ng tikbalang habang mabilis siyang umaatake patungo kay Dungkoy upang tapusin ang buhay nito. Subalit bago pa niya ito tamaan, ay bigla na lang itong naglaho na tila isang bula sa kanyang harapan. At agad na punta sa kanyang likuran na kinabigla nilang lahat
ng naruroon. Ngunit mas nakakaramdam ng sobrang pangingilabot ang manok sa kanyang narinig at nasaksihan. Dahil bago pa ito naglaho sa kanyang kinatatayuan, ay nakita niyang markadong tatak ng dyablo sa mukha ng batang sinto-sinto. At nag-iba rin ang kulay ng mga mata nito na animoy nagbabagang apoy ng impyerno. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay biglang lumuhod ang tikbalang sa harapan ni Dungkoy na kinabigla ng dalaga. Dahil tila nakakita ito ng multo habang nanginginig ito sa sobrang takot, na para bang nagmamakaawa na rin ito na huwag siya nitong patayin. Subalit ang batang sinto-sinto naman ay tila wala ring nakikita at naririnig sa mga sinasabi nito. Bagkus sinawakan lang niya ang kanyang ilong habang nakatingala sa kalangitan na parang wala lang nangyayari. Subalit ang katotohanan ay tinakot niya ito na kanyang uubusin ang lahi nito kapag hindi ito tumigil sa pag-atake sa kanya. Doon din napagtanto ng tikbalang na ang batang yun ang kinatatakutan nilang dyablo na bigla na lang nawala ng ilang dekada dahil sa marka nito sa mukha at sa busis nitong nakakapangilabot. Kaya todo paghingi nito ng tawad kay Dungkoy dahil alam niya na tutuhanin talaga ng dyablo ang sinabi nito kapag tinuloy pa niya ang kanyang balak. Pati nang ang manok na kanina pa nagpupumiglas ay bigla na lang huminto sa kakagalaw at nanahimik na lang sa kamay ni Dungkoy na tila naipit din sa sobrang takot. Ang ani, oy, saan na kaya ang daan pabalik sa bahay namin? Lumalalim na ang gabi. Baka umuwi na si Lolo at mapatay ako noon kasi hindi pa ako nakakauwi. Sambit ni Dungkoy habang mabilis na siyang naglalakad papalayo sa tikbalang na patuloy pa ring humihingi sa kanya ng tawad dahil sa kanyang kapahangasan. Sabi ko na nga ba, hindi siya normal na bata lang. Ang malas ko naman Bakit pa ako napunta sa diablong buwang na ito? Parang magiging totoo na nga ang sinasabi sa akin ng dalawang busaw na yon, na manok ako ng diablong buwang. Mangiyak-ngiyak na sambit ng manok sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang katawan. Sa sobrang takot baka kasi tapusin din ang kanyang buhay na walang dahilan. Ikaw, manok. Baka gusto mo nang umalis. Biglang sambit ni Dungkoy sa busis ng isang dyablo. Ako? Aalis? Hindi, no? Sasama ako sa'yo. Kahit saan ka pa magpunta. Nanginginig na sagot ng manok dahil kapag ginawa niya yon ay alam niyang tatapusin nito ang kanyang buhay dahil nanglilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Good. Kasi matutuwa si Lolo kapag nakita kanya muli. Sagot naman ni Dungkoy nang bumalik siya sa pagiging sinto-sinto. Bata! Gusto kong sumama sa'yo. Baka kung ano pang gawin sa akin dito ng tikbalang. Biglang sigaw naman ng dalaga kay Dungkoy habang papalayo ito sa kanilang kinaroroonan. Psst! Jasmine, huwag kang sumama sa kanya. Hindi mo kilala kung sino siya. Baka mapahamak ka lang sa kanya. Pabulong na wika ng tikbalang sa dalaga habang panay-iwas ang kanyang tingin kay Dungkoy. Baka marinig siya nito. Langhiya ito? May gana ka pang sabihin sa akin ang ganyang bagay ikaw itong may balak sa akin ng masama? Sigaw naman ng dalaga na nagpalingon kay Dungkoy dahil narinig niya ang sigaw nito. Oy, parang may naririnig akong sumisigaw ba? Parang gusto na talagang ng mga mananap na mamatay. Sambit ni Dungkoy na nagpalaki ng mata ng tikbalang nang marinig niya ito. Kasi ang salitang mananap ay insekto at elementong masasama kaya laking gulat ng tikbalang nang sabihin ito ni Dungkoy. Kasi alam niya na siya ang pinatatamaan nito. Kaya tumayo na lang siya at kumaripas ng takbo na hindi na muling nagsalita pa. Ano kaya ang nangyari doon? Bakit ganun na lang ang takot niya sa batang ito? Tanong naman ng dalaga sa kanyang isipan dahil ang tikbalang na yon ay isa sa pinakamalakas na mandirigma ng kanyang ama. Oy, nalipasan na talaga siguro ako ng gutom kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Sambit muli ni Dungkoy habang nakahawak sa kanyang tiyan. Patay na baka.
Umandar ang sakit ng mga dyablo. Naglutonia. At maisipan niyang kainin ako. Ang glutoniya ay mga sakit ng mga dyablo. Lumalabas ang kanilang kasibaan sa pagkain at inumin, lalong-lalo na sa laman at dugo ng mga tao kapag sila'y sobrang nagugutom. Kahit nga mga halimaw, elemento, o maging aswang man ay kanilang kinakain upang maibsan lang ang kanilang gutom. Uy, gutom na talaga ako. Sambit muli ni Dungkoy habang patuloy ang kanyang paghawak sa kanyang tiyan. Amo, bitawan mo ako at maghahanap ako ng pagkain para sa'yo. Biglang sambit ng manok baka kasi maisipan ng dyablo na siya na lang ang kainin nito. Uy, nagsalita muli ang manok. Bitawan ko daw siya. Pero hindi ko yung gagawin. Baka hindi na siya bumalik. Hindi kaya ako ututo. Sambit naman ni Dungkoy habang tumatawa ng malakas. Pagkatapos niyang sambitin ng katagang yon, ay mabilis na naman siyang tumakbo. Hirap naman ang dalaga na habulin siya dahil sa sobrang tuli nito. Pero sa tuwing lumalayo ng kanilang pagitan, ay humihinto naman si Dungkoy na tila hinihintay siya. Kaya napapangiti na lang ang dalaga dahil alam niyang nagkukunwari lang ito na hindi siya nito nakikita. Hanggang sa nakarating na nga sila sa tirahan ng kanyang lolo Tasyo. Doon ay nag-aabang ng kanyang lolo sa labas ng kanilang tirahan. Dahan-dahan namang lumapit si Dungkoy habang nakayuko ang kanyang ulo. Dahil alam na niya ang gagawin sa kanya kapag nakalapit na siya sa matanda. Putik kang bata ka! Saan ka na naman ang galing? Gabing-gabi na nasa kagubatan ka pa rin? Sigaw ng matanda sabay hampas ng lubid ng kambing sa katawan nito. Halos umikot ang lubid ng kambing na tila isang latigo sa katawan ni Dungkoy. Subalit hindi man lang umimik ang bata at tinanggap lang niyang paulit-ulit na pagpalos sa kanya. Halos nagtatalsikan na rin ang mga dugo niya sa bawat hagupit sa kanya ng matanda. Ngunit nakangiti pa rin ito habang siya ay nakayuko. Tama na yan, tanda. Itigil mo na yan. Hindi ka ba naaawa sa apo mo? Tignan mo ang damit niya. Punit-punit na dahil sa lakas ng pagpalo mo sa kanya ng lubid. Itigil mo na yan. Tama na. Pakiusap. Maawa ka sa kanya. Biglang sigaw ng dalaga dahil siya ang nasasaktan sa tuwing dumadampi sa katawan ni Dungkoy ang lubid. Subalit kahit gaano pa kalakas ang kanyang pagsigaw, ay hindi siya naririnig ng matanda. Halos maubos na rin ang kanyang busis sa pagmamakaawa, ay hindi pa rin nakakaramdam ng awa ang matanda dahil hindi siya nito nakikita at naririnig. Bagkus ay nakangiti lang ito at patuloy pa rin siya sa pagpalo sa katawan ni Dungkoy kahit malapit na nga itong mawala ng malay. Hanggang sa biglang nakawala ang manok sa pagkakahawak sa kanya ni Dungkoy dahil nanghihina na ito sa daming palo na kanyang natatanggap mula sa matanda. Dahil sa sobrang pagpapahirap nito sa bata, ay bigla niyang inatake ang matanda dahil nakaramdam siya ng matinding awa kay Dungkoy. Kasi nga tinatanggap lang nito ang mga parusa sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang kasalanan. Ginabilang kasi ito sa kagubatan upang hanapin lang ang manok nitong nawawala. Tampalasan ka, tanda. Itigil mo na yan. Sigaw ng manok habang mabilis na siyang lumilipad patungo sa matanda upang bigyan na ito ng leksyon. Subalit bago pa siya nakarating sa mukha ng matanda, ay nahawakan na siya ni Dungkoy sa buntot at agad siya nitong ibinalibag papalayo. Halos lumuwa ang mata ng manok sa sobrang lakas na pagkatapon sa kanya at agad din siyang sumuka ng sariwang dugo. Habang ito naman ay nagtataka kung bakit pinigilan siya ng bata na atakihin ang matanda. Bakit mo ko pinigilan? Sambit ng manok habang umiikot na ang kanyang paningin. Oy! Oy! Kaninang manok yan? Paitira! Ang ganda ng balahibo! Binabay! Kawangis pa ng manok kong nabili! Sambit ng matanda at agad niyang nilapitan ang manok na tinapon ni Dungkoy sa malayo. Hindi po ba sa inyo yan, Lolo? Sagot naman ni Dungkoy habang nahihirapan na siyang magsalita. Tarantado ka palang bata ka! Akin pala ito!
Bakit mo tinapon? Sigaw na naman ng matanda at pinagpatuloy niyang pagpalo sa buong katawan ni Dungkoy kasi akala niya patay na ang manok na tinapon nito. Halos hindi naman matigil ang pag-iyak ng dalaga dahil tila lantanggulin na si Dungkoy na nakadapa sa lupa. Mas masahol pang nakamit nitong pagpapahirap sa kanya kaysa sa mga nahuli nilang mga kalaban ng kanilang kaharian na kanilang pinaparusahan. Bakit hindi ka magmakaawa sa iyong lolo na tigilan na niya ang pagpapahirap sa iyo? Wika ng dalaga kay Dungkoy habang ito ay umiiyak. Dahil hindi man lang ito umiimik at umiiyak, bagkus tinatanggap lang niya ang pinaggagawa sa kanya ng matanda. Hindi na sumagot si Dungkoy sa kanya, bagkus ay kumindat lang ito. Nagpapahiwatig na okay lang siya at huwag itong mag-alala sa kanya. Doon din napagtanto ng dalaga na nakikita talaga siya nito kaya mas lalo siyang nasasaktan sa tuwing dumadampi ang lubid sa buong katawan nito. Sana magtanda ka ng bata ka. Kasi kapag inulit mo pa ito na magpapagabi ka sa kagubatan, ay puputulin ko na yung mga paa mo. Tandaan mo yan, Dungkoy! Sigaw muli ng matanda na tila walang pinagsisisihan sa kanyang pinaggagawa. Pagkatapos niyang sambitin ang katagang yun, ay tinapon niya ang lubid na halos basang-basa na ng dugo ni Dungkoy. Kaya sobrang naaawa na naman ang dalaga sa kalagayan nito kasi hindi na ito gumagalaw. Buhay ka pa ba, bata? Tugon muli ng dalaga habang nakadikit ang kanyang mukha sa lupa para tingnan kung humihinga pa ba ito. Uy, para akong naiipit sa sobrang sakit. Salamat naman natatapos din si Lolo. Siguradong masakit ang katawan nun bukas. Biglang sambit ni Dungkoy habang pinipilit niyang tumayo. Dahil sa biglang nagsalita si Dungkoy, ay nagulat naman ang dalaga dahil malapit na talaga ang kanyang mukha sa mukha nito na parang hahalikan na niya. Kasi nga pinapakiramdaman niya kung humihinga pa ba ito. Pero mas nagulat siya sa bata kasi sa sobrang pagpapahirap sa kanya ay nakuha pa nitong tumawa. Bakit ka tumatawa? Hindi ka ba nasasaktan sa pinaggagawa sa iyo ng lolo mo? Ginagawa kanyang hayop na pinaparusahan ng husto. Para siyang demonyo na walang awa kung magparusa sa isang batang katulad mo. Ano bang kasalanan mo sa kanya at ganun ka na lang niya parusahan? Wika ng dalaga na halos umaapaw na ang kanyang galit sa matanda dahil sa kanyang nasaksihan na sobrang pagpapahirap niya rito. Kulang pa ang kanyang ginawa sa akin kumpara sa ginawa ko sa kanyang pamilya. Kaya huwag kang umiyak dahil okay lang ako. Biglang sambit ni Dungkoy na seryoso na masyado ang mukha habang nakatingin naman siya sa dalaga. Sabi ko na nga ba't nakikita mo ako? Sagot naman ng dalaga kasi nakatingin siya rito. Sa totoo lang, ayoko na sana makipaghalubilo sa mga katulad ninyo. Nais ko na sanang mabuhay ng normal na tao. Bakit hindi ko matakasan ang nakaraan ko? Bakit hindi ko maiwasan ng mga katulad ninyo mga nilalang? Patay malisya na lang ako kapag nakikita ko kayo. Parang wala lang nakikita at naririnig. Pero paulit-ulit na lang kayong sumusunod sa akin. Kaya pakiusap, lubayan na ninyo ako. Gusto kong maging normal na tao kahit sa panahong ito. Pakiusap, tigilan nyo na ako upang makalimutan ko na rin ang mga nakaraan kong pagkakamali. Sagot naman ni Dungkoy na baka sa kanyang mukha ang lungkot dahil hindi na talaga niya matatakasan kung sino talaga siya. Sino ka ba talaga? Bakit nais mong takasan ang nakaraan mo? Bakit pumapayag kang saktan ng ganoon ng lolo mo? Bakit mo kami iniiwasan? Bakit nais mong maging normal na tao kung may kakayahan ka naman na makita kami at may kakayahan ka rin na makipag-usap sa amin? Bakit pilit mong tinatakasan ang pinagkaloob sa iyo ni Bathala? Bakit, bata? Sabay-sabay na tanong ng dalaga kay Dungkoy, kaya bumalik ito sa pagiging sinto-sinto. Uy, parang nakarinig ako ng maraming kuliglig na kumakanta sa aking tenga ba? Siguro semi-gutom na talaga ako kaya kung ano-ano na lang naririnig ko. Wika ni Dungkoy sabay tayo
at dumiretso na siya sa kusina para kumain. Sagutin mo ang mga tanong ko. Huwag mo akong tatalikuran. Sigaw ng dalaga dahil hindi na naman siya nito pinapansin. Subalit bigla na naman siyang napahanga kay Dungkoy nang makita niyang dahan-dahang umihilom ang mga sugat nito sa kanyang katawan. Pati ang mga dugo nitong tumalsik sa lupa at bumasa sa lubid ay dahan-dahan na rin gumagapang papunta sa katawan ni Dungkoy. Doon ay napagtanto niya na isa rin itong immortal, ang mga taong sinumpa na paulit-ulit na isisilang kapag ito ay namatay. Ngunit hindi nawawala sa kanilang isipan ang nangyari sa kanilang nakaraang buhay. Sila rin ang mga kinatatakutan ng kanilang mga lahi dahil kaya nilang tumbasan o higitan ang kanilang mga lakas at kapangyarihan sa pagkikipaglaban. Lalong-lalo na kapag sinasambit ng mga ito ang mga pinagbabawal na mga dasal na kayang pumatay ng mga nilalang sa karimlan. Dungkoy, maaga tayong aalis bukas papuntang Sabungan ha. Kaya dapat alas 4 pa lang ay gising ka na. Ilalaban natin itong manok mong dala. Walang hiya to, sobrang tapang. Tingnan mong ginawa niya sa aking kamay. Biglang sigaw ng matanda na halos umiiyak na dahil butas-butas na ang kanyang mga kamay sa kakatuka ng manok habang hinihimas niya ito. Opo, Lolo. Sagot naman ni Dungkoy habang nakatingin ng matalim sa manok dahil hindi niya inaasahan na gagawin yun ng manok sa kanyang lolo. Halos patay mali siya naman ang manok na hindi tumitingin ng diretso kay Dungkoy dahil alam niya na magagalit ito sa kanya. Kasi noong balak nitong patayin ang kanyang lolo kanina ay pinigilan siya nito upang hindi niya ito masaktan. Bago ka kumain dyan, ilagay mo muna ito sa kulungan. Baka kung ano pang magawa ko dyan. Aray ko po, ang sakit. Kung hindi lang masamang pumatay ng manok na pangsabong, ginilitan ko na yan ng leeg. Mangiyak-iyak na sambit muli ng matanda habang pinupunasan niya mga dugong tumatagas sa tinukaan ng manok. Oy, man fighter talaga to, Lo. Kaya dapat wag mo na siyang hawakan. Sagot naman ni Dungkoy habang hinihimas niya ang manok na akala niya ay sa kanyang lolo talaga. Aba, bakit hindi ka tinutukaan yan? Langyang manok na yan, naghahanap pala ng amo. Aba, bukas ikaw ang bibitaw sa kanya ha. Pagka kung akong bibitaw sa kanya bukas, ako pa ang susugurin yan. At mapahamak pa ako. Sambit muli ng matanda habang dahan-dahan na siyang bumabalik sa kanyang kwarto nang umangawa.